Ito ang pinakamalaking eksperimento sa pananalapi sa kasaysayan ng tao at hindi man lang namamalayan ng karamihan na nabubuhay sila sa loob nito. Ang pandaigdigang utang, kabilang ang pampubliko, pribado, sambahayan at korporasyon, ay sumabog sa mga antas na hindi pa naranasan ng sibilisasyon noon. Ngayon, ang mga gobyerno ay humihiram ng $1 trilyon na parang wala lang. Lumilikha ng pera ang mga sentral na bangko sa isang pag-click lamang ng buton. Ang mga pamilya ay madaling pumipirma ng 30-taong mortgage, halos kasing dali ng pagbili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman pinag-uusapan natin ang utang na parang normal, hindi nakakapinsala at permanente. Ang katotohanan ay mas nakakagambala. Ang utang ay matagal ng isang kasangkapan ng kapangyarihan, isang sandata ng kontrol, at isang nagtitik na bomba ng oras na naghihintay ng tamang spark. Ang tunay na tanong ay hindi kung ang kasalukuyang pandaigdigang bundok ng utang ay magdudulot ng krisis, ngunit kung kailan ito mangyayari at sino ang magbabayad ng presyo kapag ang sistema ay na-reset. Upang maunawaan kung paano tayo nakarating sa puntong ito, kailangan nating bumalik sa mismong ugat ng konsepto ng utang. Ang utang ay kasing tanda na ng sibilisasyon mismo. Ang mga unang tapyas na luwad sa Mesopotamia, libu-libong taon bago si Kristo, ay hindi mga tula o pilosopya, kundi mga aklat ng accounting na nagtatala kung sino ang may utang kanino, gaano karaming trigo, gaano karaming mga alagang hayop. Sa mga unang lipunan, ang utang ay hindi lamang isang kagamitang pang-ekonomiya, kundi sagrado rin. Ang mga pari at hari ang nangangasiwa sa mga utang, ipinapatupad ang mga ito, at kung minsan ay kinakansela ang mga ito sa malawakang amnestiya, kung kailan lahat ng obligasyon ay pinapawi upang maiwasan ang pagbagsak ng kaayusang panlipunan. Subukang isipin iyon sandali. Ito ang mismong ideya na ang kaligtasan ng lipunan ay nangangailangan ng pagpindot sa reset button sa sistemang pinansyal. Ang utang ay kapangyarihan, ngunit ang labis na utang ay mapanganib. Naunawaan ng mga sinaunang pinuno ang tila sadyang nakakalimutan ng mga modernong pinuno na ang isang buong bansa ay hindi maaring matali sa mga obligasyon sa utang magpakailanman. Sa isang punto ang sistema ay mabibiyak. Mabilis na patungo sa Renaissance at sa pag-usbong ng mga dinastya sa pagbababangko tulad ng Medici sa Florence, ang utang ay umunlad mula sa trigo at baka patungo sa ginto at kredito. Ang mga hari at papa ay nanghiram ng napakalaking halaga upang makipagdigma, magtayo ng mga katedral at pondohan ng mga imperyo. Ngunit ang utang ay palaging may kasamang panganib. Ang Espanya, na puno ng pilak mula sa Bagong Mundo, ay nagdeklara ng pagkabangkarote ng 4 na beses noong ika-16 na siglo dahil ang monarkiya ay nangutang ng higit sa kaya nito. Iyon ang unang aral. Kahit ang mga imperyong puno ng ginto ay maaring malunod sa utang kapag ang ambisyon ay higit pa sa realidad. Ang utang ay hindi na lamang isang personal na issue. Ito ay naging isang geopolitical na issue. Pinasigla nito ang mga digmaan, pinabagsak ang mga dinastya, at muling iginuhit ang mapa ng mundo. Gayunpaman, ang modernong krisis sa utang ay nagsimula noong ika-20 siglo. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang mga bansa ay may napakalaking utang na tila imposibleng mabayaran. Ang Alemanya ay sumailalim sa mga reparasyon sa ilalim ng Treaty of Versailles. Ang mga obligasyong ito ay napakabigat kaya nagbabala ang mga ekonomista noong panahong iyon na gugugulin nila ang katatagan ng bansa. At tama sila. Ang hyperinflation noong unang bahagi ng 1920s, nang ang mga Aleman ay kinailangang gumamit ng mga kartilya na puno ng mga perang papel upang bumili ng isang tinapay, ay isang direktang bunga ng mga obligasyong ito sa utang. Imposibleng makayanan ang tunay na halaga. Ang sakunang iyon ay nag-iwan ng mga peklat na sapat ang lalim upang hubugin ang politika at magbukas ng daan patungo sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang utang ay hindi lamang problema sa accounting. Ito ang panggatong ng kaguluhan. Pagkatapos ay dumating ang 1944 at ang Bretton Woods Conference. Dito dinisenyo ang modernong sistemang pinansyal ng mundo. Ang Estados Unidos, na may hawak na 2 katlo ng ginto sa mundo sa pagtatapos ng digmaan, ang nagtakda ng mga patakaran ng laro. Ang dolyar ang naging angkla na maaring ipalit sa ginto sa halagang $35 kada onsa. Ang ibang mga pera ang nagpatibay sa dolyar. Ang ideya ay katatagan. Ang katotohanan ay pagdepende. Ang utang ng bawat bansa, bawat bono ng gobyerno, bawat kalkulasyon sa ekonomiya ay nakasalalay sa pangako na pananatilihin ng Estados Unidos ang disiplina sa pananalapi. Sa loob ng ilang panahon, gumana iyon. Ngunit ang tukso ng mangutang,
gumastos ng higit sa kaya nito ay hindi kailanman nawala. Pagsapit ng dekada 1960, habang tumataas ang mga gastos ng digmaang Vietnam at mga programang domestiko, ang Estados Unidos ay nag-imprenta ng mas maraming dolyar kaysa sa ginto. Napagtanto ito ng mga dayuhang pamahalaan. Sinimulan nilang hingin na ipagpalit ang perang papel para sa ginto. Noong 1971, isinara ni Richard Nixon ang pintong iyon na nagtapos sa ugnayan sa pagitan ng dolyar at ginto. Hindi na nakaangkla ang utang. Maaring humiram at mag-imprenta ng pera ang mga pamahalaan ayon sa kanilang kagustuhan. Ang tanging limitasyon ay ang kumpiyansa. Ang sandaling iyon noong 1971 ay isang tahimik na revolusyon. Binago nito ang utang mula sa isang limitadong mapagkukunan tungo sa isang bagay na tila walang hanggan. Nang mawala ang ginto, natuklasan ng mga sentral na bangko na maari nilang manipulahin ang mga rate ng interes upang kontrolin ang ekonomiya. Nang bumagal ang paglago, ang pagbaba ng mga rate ng interes ay naghikayat sa pangungutang. At nang dumating ang mga krisis, mas maraming utang ang nilikha upang tabunan ang mga butas. Ang bawat bailout ay nangangailangan ng mas mataas na leverage kaysa noong nakaraan. Nakita noong dekada 1980 ang isang dramatikong paglawak ng pampublikong utang sa ilalim ng mga pinuno tulad ni Ronald Reagan at Margaret Thatcher na nabigyang katwiran bilang kinakailangan para sa pambansang depensa o reforma sa ekonomiya. Ang mga umunlad na bansa ay nanghiram ng malaki mula sa mga bangko sa kanluran na nag-udyok sa krisis sa utang sa Latin America nang hindi sila makabayad. Naitatag ang padron. Gamitin ang utang upang ituloy ang kasaganaan pagkatapos ay lumubog kapag humupa ang alon. Ang krisis sa pananalapi noong 2008 ay hindi, gaya ng pinaniniwalaan ng marami, lamang isang problema sa pabahay. Ito ay isang kuwento ng utang na nakatambak sa utang. Isang piramide ng leverage na napakalaki na kapag gumuho ang isang sulok lamang, ang buong istruktura ay nayayanig. Ang mga mortgage ay pinagsama-sama sa mga securities, ibinenta sa mga mamumuhunan, isineguro ng mga derivatives, at pinalakakas ng mga leverage ratio na kasing taas ng 30:1. Ang kasunod na pagbagsak ay sumira sa mga bangko, nagbuwag sa mga pensyon, at pinilit ang mga pamahalaan na makialam gamit ang $1 trillion sa mga bailout package. Isang mapait na kabalintunaan ang umiiral dito. Ang mga pabayan na nanghihiram ay nailigtas, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdusa sa kawalan ng trabaho, foreclosure at mga hakbang sa pagtitipid. Ang utang ay nilantad noon hindi bilang isang neutral na instrumento, kundi bilang isang sistemang idinisenyo upang protektahan ang mga nasa kapangyarihan. Simula noon, ang mga numero ay nagbago mula sa nakababahala patungo sa hindi makatotohanan. Ang pandaigdigang utang ay tumaas ng 3 beses sa nakalipas na 2 dekada na umabot sa mahigit 300 trilyon. Ang dolyar ng US sa 2023. Ilagay ang bilang na iyan sa konteksto. Halos 4 na beses ang laki nito kaysa sa buong pandaigdigang ekonomiya. Ang mga gobyerno, negosyo at mga sambahayan ay pawang nagtatambak ng utang. Ang ilang mga bansa tulad ng Japan ngayon ay may utang publiko na higit sa 200% ng GDP. Ang Estados Unidos ay nagdaragdag ng $1 trillion sa mga bagong utang bawat taon ng halos walang seryosong debate. Ang mga umuunlad na ekonomiya ay nanghihiram gamit ang mga dayuhang pera na naglalagay sa kanilang sarili sa panganib ng biglaang pagbagsak kapag tumaas ang mga rate ng interes. Ang buong sistema ay naging isang higanteng pagbabalanse kung saan ang katatagan ay nakasalalay sa ilusyon na ang utang ay maaring lumawak ng walang hanggan ng walang mga kahihinatnan. Ngunit ang utang ay laging may mga kahihinatnan. Pinipilipit nito ang pag-uugali. Lumilikha ito ng mga bula. Binabago nito ang kayamanan. At higit sa lahat, ginagapos nito ang mga susunod na henerasyon. Ang bawat dolyar na hiniram ngayon ay isang pag-angkin sa paggawa ng bukas. At kapag ang mga numero ay naging napakalaki, ang pagbabayad ay nagiging imposible. Kaya naman ang kasaysayan ay puno ng mga default, restructuring, inflasyon at krisis. Ang utang ay palaging nagtatapos sa isa sa 3 paraan. Alinman sa babayaran mo ito ng tapat o hayaan mong mawala ito sa pamamagitan ng inflasyon o ikaw ay default. Walang imperyo, walang sistema ang nakaligtas sa realidad na iyan. Ang mga bunga ng kasalukuyan ay nasa lahat ng dako, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi nakikita ang mga ito. Dahil ang utang ay naging hindi nakikita, pag-isipan ito. Kapag ang iyong gobyerno ay nagpapatakbo sa deficit, hindi sila kumakatok sa iyong pinto upang humingi ng pera. Nag-i-issue sila ng mga bono,
Ibinebenta ang mga ito sa mga bangko o sa mga dayuhang mamumuhunan at tahimik na nagtatala ng utang sa iyong pangalan. Kapag nag-swipe ka ng iyong credit card, hindi ka nagbabayad, nanghihiram ka. Kapag ang mga korporasyon ay nag-anunsyo ng record na kita, kadalasan ang mga kita na iyon ay pinalalaki ng hiniram na pera na ginagamit upang bumili muli ng mga shares. Ang sistemang ito ay umuunlad sa leverage. Ngunit ang leverage ay gumagana tulad ng grabidad. Sa pag-angat, parang walang bigat ito, at sa pagbaba, ito ay dinudurog. Ang buong sistemang pinansyal ngayon ay natatangay ng mga pangakong maaring hindi kailanman matupad. Tingnan ang Estados Unidos, ang pundasyon ng pandaigdigang sistema. Ang pambansang utang nito ay lumampas sa 34 trilyon noong 2024. Ang bilang na iyon ay napakalaki na naging abstrakto na, ngunit atin itong gawing realidad. Ang bawat nagbabayad ng buwis ngayon ay may dalang daan-daang libong dolyar na mga obligasyon sa utang. Ang mga pagbabayad ng interes pa lamang ay halos katumbas na ng paggastos sa depensa. Nangangahulugan ito na ang pinakamalaking superpower sa mundo ay nanghihiram ng pera para lamang magbayad ng interes sa mismong perang hiniram nito. Hindi ito isang nakahiwalay na penomeno. Sa buong Europa, ang mga rasyo ng utang sa GDP ay nananatiling higit sa 100% sa mga bansang tulad ng Italia at Greece. Sa Tsina, ang pagsabog ng utang ay natakpan sa loob ng mga lokal na pamahalaan at mga negosyong pag-aari ng Estado na lumilikha ng mga obligasyon sa utang na maaring mas malaki kaysa sa mga opisyal na naiulat na bilang. Saan ka man tumingin, ang utang ay kumalat na parang isang metastatic tumor. Ang bitag na ito ay kasing psikolohikal at kasing pinansyal. Gustong-gusto ng mga politiko ang utang dahil binibili nito ang kanilang oras. Ang pagtataas ng buwis ay magagalit sa mga botante. Ang pagbabawas ng paggastos ay nagpapalala lamang ng kawalang kasiyahan. Samantala, ang pangungutang ay tila hindi nagdudulot ng agarang sakit. Ang mga susunod na henerasyon ay haharap sa mga kahihinatnan. Ang ilusyong ito ay tatagal lamang hanggang sa ito ay bumagsak. Kapag tumaas ang mga rate ng interest, ang pasanin ay nagiging agarang. Yan mismo ang nakita natin simula noong 2022 nang itaas ng mga sentral na bangko ang mga rate ng interest upang labanan ang inflasyon. Biglang, ang gastos sa pagbayad ng utang ay tumataas ng husto. Ang mga gobyerno ay nahaharap sa masikip na budget. Ang mga sambahayan ay may mas mataas na bayad sa mortgage. Nakikita ng mga negosyo ang mga gastos sa refinancing na sumasabog. Ang utang ay parang isang natutulog na mandaragit. Kapag ito ay natutulog, ito ay mukhang hindi nakakapinsala. Ngunit kapag ito ay nagising, ito ay nagiging nakamamatay. At sa kabila ng lumalaking panganib, ang utang ay patuloy na itinataguyod bilang isang landas tungo sa kasaganaan. Ang mga estudyante ay pinapayuhan na humiram ng 10,000 dolyar upang makakuha ng mga degree na maaring hindi kinakailangang magbunga ng katumbas ng mga benepisyo. Hinihikayat ang mga pamilya na subukang bumili ng mga bahay na higit sa kanilang makakaya. Naniniwala na ang real estate ay palaging aangat ang halaga. Ang mga bansa ay tiniyak na ang mga kakulangan sa budget ay hindi mahalaga dahil ang sentral na bangko ay maaring mag-imprenta ng walang limitasyong halaga ng pera. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan ng modernong pananalapi, na ang utang ay libre, walang limitasyon at ligtas. Ang kasaysayan ay sumisigaw ng kabaligtaran. Kung napag-aralan muna ang kasaysayan ng ekonomiya, ang paghula sa susunod na mangyayari ay hindi mahirap. Kapag ang utang ay naipon ng lampas sa makatwirang mga limitasyon, kakaunti lamang ang mga paraan. Ang una ay ang inflasyon, na tahimik na binabawasan ang halaga ng utang sa pamamagitan ng pagpapahina ng pera. Nangyayari ito. Kapag ang mga presyo ay tumaas ng 10%, ang iyong mga ipon ay nawawalan ng 10% ng kanilang kakayahang bumili. Ngunit kasabay nito, ang utang ng gobyerno ay bumababa ng proporsyonal. Ito ay isang uri ng implicit na buwis, at sa politika, mas katanggap-tanggap ito kaysa sa default. Ang pangalawang opsyon ay ang muling pagbubuo, pagkilala na ang utang ay hindi maaring ganap na mabayaran at muling pag-uusap tungkol sa mga tuntunin. Nakita natin ito sa Greece noong krisis sa Eurozone, nang ang mga may hawak ng bono ay napilitang tanggapin ang mga pagkalugi. Ang ikatlong opsyon ay ang ganap na default, ang pagtangging magbayad. Ang kasaysayan ay puno ng mga pambansang default mula Argentina hanggang Russia na ang bawat isa ay nagdudulot ng kaguluhan. Walang opsyon na walang sakit. Ang bawat landas ay isang anyo ng hindi nasirang pangako.
Kaya aling direksyon ang ating tinatahak? Ang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang implasyon ang mas gustong landas. Maaring mahigpit ang mga bangko sentral sa implasyon, ngunit kailangan ito ng mga gobyerno na may malaking utang. Kailangan nila ang pagguho ng tunay na halaga upang maging mas madala ang mga obligasyon. Nangangahulugan ito na ang mga ordinaryong mamamayan tulad mo ang magbabayad ng halaga. Ang iyong ipon, ang iyong sweldo, ang iyong kapangyarihan sa pagbili sa hinaharap ay masisira upang mapanatili ang sistema. Ito ang pinakamatandang panlilinlang sa mga libro. Gayunpaman, patuloy na nahuhulog ang mga tao rito ng paulit-ulit dahil mabagal ang implasyon, dahil napaka-abstract ng mga numero, dahil sinasanay tayo ng sistema na maniwala na ang utang ay problema ng iba. Ngunit narito ang huling realisasyon. Ang utang ay hindi lamang ekonomiya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sino ang nagpapautang? Sino ang nanghihiram? Sino ang nailigtas kapag nagkawatak-watak ang mga bagay-bagay? Ang sistemang pinansyal ang disenyo ay ganito: kapag ang utang ay hindi na matiis, ang mga nasa kapangyarihan ay bihirang magbayad ng halaga. Ang mga bangko ay pinapatay, ang mga korporasyon ay muling binubuo, ang mga politiko ay nagre-retiro. Samantala, ang mga ordinaryong tao ay nawawala ng kanilang mga tahanan, trabaho at pag-asa. Kaya naman ang pag-unawa sa utang ay higit pa sa edukasyon sa pananalapi. Ito ay isang bagay ng kaligtasan. Kung hindi mo nakikita ang bitag, mabubuhay ka rito nang hindi mo namamalayan na nakagapos ka na. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, alisin natin ang mga ilusyon. Unawain na ang utang ay hindi neutral. Ang bawat dolyar na hiniram ay may mga kahinatnan. Pangalawa, kilalanin ang makasaysayang padron. Walang imperyo, walang bansa, walang sistema ang nakaligtas sa pangwakas na pagbabayad ng utang. Maaring magkaiba ang tiempo, ngunit ang patutunguhan ay palaging pareho. Pangatlo, protektahan ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin nito ay ang pagpanik o pagbabaon ng iyong ginto sa iyong bakuran. Nangangahulugan ito ng pagbuo ng tunay na kayamanan, hindi lamang umaasa sa mga pangako sa papel, mga ari-arian na nagpapanatili ng kanilang halaga sa paglipas ng panahon, kaalaman na nakakakita sa mga kasinungalingan, at pananaw na pumipigil sa iyo na ulitin ang mga lumang panlilinlang. Dahil patuloy na uulitin ito ng sistema. Ito ang aral ng kasaysayan. Naipon ang utang, itinatanggi ng mga pinuno ang responsibilidad, sumasabog ang mga krisis, at muling nagre-reset ang lipunan. Ang tanging pagpipilian mo ay harapin ang siklong iyon ng bulag o may kamalayan. Kung naunawaan mo ang mga patibong, maiwasan mong maging biktima nila. Kung hindi, magbabayad ka ng halaga para sa mga pagkakamaling hindi mo nagawa. Ang pandaigdigang utang ay hindi lamang isang numero sa isang spreadsheet. Ito ay isang anino na nakaabang sa ating kinabukasan. At kung hindi tayo matututo, dudurugin tayo nito sa parehong paraan kung paano nito dinurog ang mga imperyo noon. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, mangyaring mag-subscribe. Ang kasaysayan ay laging may sagot.